the time of the day. It's siesta time. So, before tayo mag-proceed sa next segment ng ating program, we'll have first an icebreaker. So, is it okay with all of you? Mag-icebreaker muna. So, sino ang marunong ditong kumanta? Sino ang may talent in singing? Hindi ako, wag ako. Sino ang magaling kumanta dito? Don't worry kasi ang ikakanta ay ABC lang naman. So, for our icebreaker, Ate Shi will facilitate. Partner? Magandang hapon po muli at ang oras ay very inviting. Kaya pwede po tayong magkape para gisingin ang ating katawan. Ayan. So, yes. Sabi nga ni Lex, yung mga nandito kahapon are already familiar with this, but sabi ng mga kasamahan ko, introduce ko daw sa mga baguhan. So, we will be singing the alphabet song. Sino po ang marunong or familiar sa alphabet song? Yes, si Ma'am familiar, pero mamaya di ka na sure kung familiar ka pa. Sige po. Paki-flash po ng ating ABC. Sige, can you sing ABC muna? ABC, ready? Sing! Pwede po yung another round, pero this time mas mabilis. ABC, ready? Sing! Y and Z. Okay. Nasaan po ang ating left foot? Left. Nasaan? Nasaan ba ang left foot? Dito. So, pag nakaharap kayo, dito yung left. Ang right ay dito. Nakikita niyo yung mga letters under the alphabet? Yes, we have the L, we have the R, and we have the B. Kakantahin natin siya, pero with action. Kaya ba natin pagsabayin ang... Hindi kaya. Hindi kaya. I-stop natin ang ating left foot kapag ang nasa ilalim ng alphabet ay L. F. And then, R naman, i-stop natin ang ating right foot if letter R is below the letter. And then, pag B, both, ayaw namin nun. Ganito. Diba? Okay? So, sige. Kaya natin? Yes. Pangpawalang antok. Sabi nga ng taga-DOH, galaw-galaw para di kumanaw. Sige. Natakot po kayo. So, yun na. Sige, lagod. Step by step. Huwag masyadong... Sige. Sige po. Let's sing the alphabet and i-stamp natin ang ating corresponding foot based dito sa... Sige. A, B, C. Ready? Go! Kaya natin yan. Kaya natin yan. Okay, one more. 1, 2, 3, go! A, B, C, ready, sing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O pala po, o pala.
everyone to stand up kasi parang mas masarap tumayo. And then, sige, gawin ulit natin. A, B, C, ready, sing. Okay, last talaga, last. This time around, tanggalin natin yung tono ng A, B, C. Ganito, A, B, C, D. Instead of A, B, C. Sige, one, para mas maging madali sa atin. 1, 2, 3, go. A, B, Okay po, maraming salamat for your participation. Nawa ay nagising po tayo kahit medyo nahihirapan tayo. Kung ano bang gagawin natin kasi kahit ako po ay nahihirapan. At dahil tayo ay pinahirapan, turning over this microphone again to my partner. Next. Thank you, Ate Jane. Kami ay nabuhayan talaga sa pa-icebreaker mo. At medyo na-confuse kung marunong talaga ng left and right. So, ayan. We are on this special part na po ng ating program. So, kanina po, in the morning, we introduce who is Educo, ano ang aming goal, ano ang mission ng Educo, and what are the processes, the systems we have in our organization. And now, we are proud to have someone to attest to all those. So, to give us a message, to give us a testimony, may I call it Ma'am Ruby Di Solo, the Executive Director of the BCCD or Bicol Center for Community Development. Palakpakan po natin si Ma'am. Sige, magandang hapon sa aking mga ka-advocate. So, lahat naman tayo advocate dito. So, we're deeply honored na nagsama-sama tayo sa event na to. It is a moment of event na hopefully magkakasama tayo sa mga projects ng EDU. So, sabi nila, magbibigay ako ng testimony, no? So, we start from our organization, Bicol Center for Community Development. Naka-base kami sa Daragat. And we are 26 years na in operation. And yung program namin for the out-of-school children and youth and the children started from 1990 under kindergarten, Kiri, and hanggang ngayon. Pero nag-exist kami for 2 years, in 2016 and 2017. Then bumalik sa amin yung Q&A after mag-define sila ng paradigm shift. Kaya nag-exist muna kami, nag-graduate. So binalikan, with that graduation, pumasok yung EDU. Kaya, kumbaga, kaming pasalamat namin sa EDU na pasalo kami. Okay? So, before I begin with my sharing, I would like to quote what Henry Ford said. Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. And working together is a success. So we are all here. So this quote perfectly captures the journey of our partnership, which began on 2013, back in the intermediate time. So doon kami nag-start. So over the past 13 years and across 6 major projects, BCCD was privileged to be one of India's first local projects.
Totoo ba yung Iluko? Kami yung first local partner ng Iluko. There be that time. Our shared mission began with a child-friendly local governance in Pilar, Sorsogon, which we covered 41 barangays. In that 41 barangays, we organized, with partnership with Educo, we organized the 41 barangay children's organization, capacitate and ensure that they have participation in the governance, especially on those laws and ordinances that covers their rights. So, doon sa Pilar, sa 41 barangays, nag-participate yung mga kabataan, yung mga children, in crafting the children's code. Which is, until now, yung children's code na yun ang na-adapt na, naka-institutionalize na doon sa LG. So with that project, the CFLP, ay naging successful naman yung project na to. Ito ay yung sinasabi kanina ni Jake na yung types of partnership, mixed implementation to. So, nag-define yung Educo, kung ano yung kanilang role dun sa project, and the discipline. So, hindi directly kami na solong nag-implement. So, with that project, dahil naging successful ito, doon sa Pilar, in-expand, ni-replicate itong project sa Legazpi City and Manito. So the same approach. Pero under the funding of ACID, sa ACID na to na nakapaan, hindi na doon sa Educo, direct sa Educo. So from that, the same, rin-up ng mga bata, participation of the children, yung children's code ng Manito. So may children's code ngayon yung Manito. Nag-federate yung mga bata na they are represented doon sa Development Council in the Municipal Council for the Protection of Children, so MCPC. And at the local, yung BCTC. So, sabi ko nga, tuloy-tuloy yung naging partnership namin with Educo. Another project with ACID, the WILIT project. The same, may similarity doon sa concept, pero dito may inorganize kami mga self-help group from 15 barangays. So may self-help group doon sa 15 barangays. Ang isang component nila yung livelihood. Kahapon nandito sila nag-display ng kanilang mga product. So that is one outcome ng project na partnership namin. So after that, nagtagip to na kami. Same with Educo, pero ito ay directly funded ng Educo, yung tagip to. That is for the child labor. The child laborers, mayroong 406 child laborers, and 330 of them is withdrawn from, 320 plus was withdrawn from engaging to hazardous child labor. So, may 362 families din na involved. So, until now, may project kami with Educo, the Respond Project, and the Bata Bida. Yung Bata Bida ka, ngayon lang nag-start. So, ano ba yung naging sekreto? Bakit tuloy-tuloy? Unang-una, compliant kami with the requirement. Kasi mahalaga na dapat
nagko-comply tayo, kumbaga, nag-uusap tayo, ano ba yung requirements? Kung hindi kaya, wala kami doon sa requirements, pinakapacitate kami ng Idupo para ma-comply. So, yun. Then, yung isa pang advantage with the partners, kasi halimbawa kami, limited lang yung reach namin with the children. Though we are working with children and women, limited lang. Nasa isang municipality lang. But with this project, we are able to reach more children. Natutulungan natin yung iba pang mga bata na wala doon sa municipality. Okay na. Kasi ito naman yung ating mission na matulungan sila. So, yun. Yung isa pang siguro, kaya nga nagpapasalamat ako sa tiwala at confidence ng grupo na makipag-partner sa amin. Yung isang, critical talaga na dapat, mayroon isang partner, yung maayos na financial system. Kasi kami din, maayos yung financial system. Tapos, yung tinignan niya ng Idupo. Kasi bago naman sa partnership, may assessment. Anong mayroon na itong organization na to? Ito ba ay nagko-complement? Ito ba ay may tumutugon din sa kanilang mga requirements? So, nag-satisfy namin with that requirements, kaya tuloy yung aming partner. Hindi naman perfect. Sa mga relasyon, wala namang perfect. Diba? Kasi nagiging perfect yan doon sa imperfect. Ano pa? Diba? So, tuloy-tuloy ang aming relasyon. Relasyon with Idupo. So, ano yung mga, aside from the rich children, yung isa pang what we really admire from partnership with Idupo is yung pag-capacitate sa amin. Hindi kami nila hinayaan, kasi sabi ko nga, hindi naman perfect na may ganito kami. Hindi kami hinayaan nila doon, pinakapacitate din as an organization, yung BCCD, para magampanan namin yung aming role, yung aming tungkulin sa pag-implement ng mga projects. So sabi ko, kaya naging pasasalamat din namin sa Idupo. And in this capacity building activities na binibigay, hindi lang to sa project namin na implement. Yung iba na implement din namin to sa ibang project. Na-adapt din namin. Same na, yung mga expertise ng BCCD, nasa-share din namin through the project. Kaya, maganda yung very smooth yung implementation namin sa project. Yung iba, halimbawa, hindi namin kaya ang ganito. But yung Idupo ay may ganitong capacity. So, ini-enhance nila yung capacity na. Kumbaga, ang pinakasekreto lang is open communication. Sa mga relasyon, open communication is very important. Hindi ka maintindihan ng partner mo kung hindi ka nagsasalita. Hindi ka maintindihan ng partner mo kung hindi ka nakikinig. At hindi ka rin maintindihan kung hindi ka nakikinig. Dapat nakinig ka, tapos may action. So, ganun yung story na aming, relasyon with Idupo, Philippines. At dahil nga, from intervida pa hanggang ngayon, na-witness ko din kung paano sila nag-improve. Nag-witness din namin kung paano inayos
ng yung kanilang program and services. So, for the Educo, and isa pa pala, ang pinapasalamat ko din sa amin is may mga staff kami na with a commitment and passion to work with the community. Kasi hindi biro ang magtrabaho sa komunidad. So, yung mga staff namin, kahit ang mahaba ang patience nila and yung commitment, yun ang naging sekreto din sa tagumpay ng project. Hindi sila umaalis na hindi patapos yung project. So, after the project, transfer na sila sa iba na hindi naman natin control, pero hindi sila umalis during the implementation. So, nagpapasalamat ako sa aking team, and of course, malaking pasalamat ko sa Educo. Join me and give it a warm of applause. Thank you so much, and hopefully, magkakasama tayo with the programs and services of Educo. Malaking bagay ko nakapartner dito. And hindi kami nagsisimula sa small fund. Malaking fund ang naibibigay ng Educo. Ano bang Thank you so much and good afternoon. Maraming salamat po.